Sa ordinaryong mundo, si Satoru Makami ay isang 37 taong gulang na empleyado sa isang kumpanya sa Tokyo. Wala siyang asawa, kaibigan, o kapansin-pansing buhay. Sa madaling sabi, tahimik ngunit walang kulay ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Isang araw, habang nakikipag-usap sa isang kasamahan, biglang nangyari ang isang trahedya. May isang holdapper na sumugod, at upang protektahan ang kanyang kasamahan, sinalo ni Satoru ang patalim. Siya ay nasaksak at namatay. Habang bumabagsak sa lupa at naghihingalo, may narinig siyang misteryosong boses. Ang boses na ito ay tila nagbibigay sa kanya ng mga abilidad, resistance sa sakit, immunity sa mga atake, pagkuha ng kakayahan ng iba. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, naging tahimik ang kanyang isip habang tuluyan siyang namatay. Sa kanyang pagkamatay, nagising si Satoru sa isang kakaibang lugar. Ito ay isang mahiwagang kagubatan na puno ng mga halimaw, dragon, at iba't ibang uri ng nilalang. Ngunit laking gulat niya nang mapansin niyang wala na siyang katawan ng tao. Siya ngayon ay naging isang slime, isang gelatinous na nilalang na kilala sa pagiging mahina at walang kwenta. Sa simula, nalungkot at naguluhan si Satoru sa kanyang bagong anyo. Ngunit agad niyang napansin na ang mga kakayahan na binigay sa kanya bago siya namatay ay nandoon pa rin. Isa sa pinakamahalaga ay ang Predator, isang abilidad na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kainin ang kahit anong bagay o nilalang at makuha ang kanilang lakas at kakayahan. Habang iniikot niya ang kagubatan, natagpuan niya ang isang napakalaking dragon na nakakulong sa loob ng isang magic seal. Ang dragon ay si Veldora Tempest, isa sa 4 na True Dragons sa mundo, ngunit siya'y nakakulong na sa loob ng 300 taon matapos talunin ng isang makapangyarihang bayani. Sa halip na matakot, kinausap ni Satoru si Veldora. Nagkaroon sila ng mabuting ugnayan, at sa kalaunan, naging magkaibigan sila. Pinangalanan ni Veldora si Satoru bilang Rimuru Tempest. Bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, kinain ni Rimuru ang katawan ni Veldora at ang magic seal nito gamit ang Predator, nangangakong hahanapan siya ng paraan upang mapalaya sa kalaunan. Sa simula ng kanyang bagong buhay bilang slime, naglakbay si Rimuru sa paligid ng Great Jura Forest upang tuklasin ang bagong mundong kanyang ginagalawan. Habang ini-explore niya ang kagubatan, napansin niyang tahimik at tila napapabaya ang lugar ang isang bahagi nito. Habang lumalapit, nakita niya ang isang maliit na nayon ng mga goblin na puno ng takot at kawalang pag-asa. Ang unang lahing nilapitan ni Rimuru ay ang mga goblin, na noon ay isang mahina at halos mabura ng komunidad dahil sa pag-atake ng mga Direwolf, mga malalaking lobo na pinamumunuan ng isang malupit na pinuno. Sa kabila ng takot ng mga goblin, nagtiwala sila kay Rimuru dahil sa kanyang karisma at kakayahan. Habang nakikipag-usap ang pinuno ng goblin kay Rimuru, ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng kanilang tribo. Ilang araw na silang inaabangan at inaatake ng Direwolves, isang grupo ng malalaking halimaw na organisado at walang habas na pumapatay. Marami na sa kanilang kasamahan ang napatay sa mga nakaraang labanan, at ang mga natira ay sugatan at mahina. Sa kabila ng kalagayan ng Goblin Tribe, nakita ni Rimuru ang kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang tahanan. Ngunit alam niyang kulang sila sa kakayahan at lakas upang manalo sa harap ng ganitong uri ng banta. Sa puntong iyon, nagpasya si Rimuru na tulungan sila hindi lamang bilang protector kundi bilang kanilang magiging gabay at leader. Kinabukasan, naganap ang unang malaking labanan sa pagitan ng Goblin Tribe at ng Direwolves. Sa tulong ni Rimuru, mabilis na natalo ang pinuno ng Direwolves. Ginamit ni Rimuru ang kanyang Predator skill upang talunin ang malupit na lobo at ipakita ang kanyang lakas sa natitirang mga miyembro ng grupo ng Wolves. Sa halip na patayin ang mga ito, nagdesisyon si Rimuru na bigyan sila ng pagkakataon na sumuko at makipagtulungan. Tinanggap ng mga wolves ang alok niya, at simula noon, ang Goblin Tribe at Direwolves ay nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ni Rimuru. Matapos ang labanan, napagtanto ni Rimuru na ang Goblin Tribe ay nangangailangan ng higit pa sa proteksyon. Kinailangan nilang palakasin hindi lamang ang kanilang pisikal na lakas kundi pati na rin ang kanilang kakayahang magtulungan at bumuo ng mas maayos na pamayanan. Ang unang hakbang ni Rimuru ay ang pagbibigay ng mga pangalan sa bawat miyembro ng Goblin Tribe. Sa mundong ito, ang pagbibigay ng pangalan sa isang nilalang ay may malaking epekto, nagkakaroon sila ng evolution at nagiging mas malakas.
Ang mga dating mahihinang goblin ay naging mas malalakas na anyo, mula sa ordinaryong goblin, naging goblin warriors, goblin kings, goblin riders, at goblin mages. Bukod dito, binigyan din niya ng pangalan ang mga Direwolves, na naging Tempest Wolves, isang grupo ng malalakas at matatalinong lobo na ngayon ay matapat na tagapagtanggol ng komunidad. Ang pagsasanib ng Goblin Tribe at Direwolves ay nagresulta sa mas organisado at matatag na komunidad. Sa pagbibigay ng pangalan sa mga Goblin at Direwolves, nagkaroon sila ng evolution. Ang mga mahihinang Goblin ay naging mas malakas na Goblin Warriors at Goblin Kings, habang ang mga Direwolf ay naging mas makapangyarihang Tempest Wolf.